Hello, magandang araw sa inyo lahat. So ito ay request ni Ma'am Shishi Wakamaru. Taga Japan sigurado to. So ito daw yung sa Tulfo. Yung nagva-viral ito, di ba? Yung umaming may iba, 2 araw daw bago ang kasal nila. So panoorin nga natin to. Magandang araw, Ma'am Jezabel. Magandang araw po. Nandito kami para malaman yung kwento ng buhay po ninyo at ni Sir Ben. Paano kayo nagkakilala? Ano po yun, dating app po yun. Parang ano lang, trip-trip lang namin nun. Kasi sabi ko, wala naman, single naman po lahat, parehas. 2 taon ako bago nag-jowa. Nakilala ko po siya doon. Ako pa nga po nag-una ng message, ganito. Nag-send ako ng emoji, gano'n, ganyan. Hanggang sa magkakilala, nagkita Yan ang hirap pagka nakikilala lang sa mga app na yan eh. kami. Diyan kami nakita sa Gaisanoy kasi syempre takot po ako mamaya. Hindi siya, yun. Ayun ma'am, nagsimula po doon. Nung nagkita kami, doon na po siya nagsimulang manligaw. Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Napakabait niya ma'am. Talagang napakabuti niya. Maka-Diyos siya ma'am eh. Lagi kami, niya ako niyayaya sa simbahan. Yung mga maka-Diyos dyan. Yung mga goods talaga ma'am. Nakita ko sa kanya lahat. Ano yung trabaho niyo nung panahon na yun, Ma'am? Kashare po ko dyan sa may Pure Gold ako. At si Sir Benny? Ano po siya noon, nag-aaral pa po ng Marine sa Oo. Tanay. Ako, Paano nagbago yung Marino? buhay niyo, Ma'am, nung kayo ay nagka-baby na? Nag-leave ako. Sakto naman po nag-up na yung position ko noon. Naging team leader po ako ng Pure Gold. Pag-up ko noon, okay naman libre shout out pang Pure Gold siya, ma'am. Nagtatrabaho siya ng dicer dito, Super 8. Sabi ko, pag nanganak ako, gusto ko dun sa parents ko. Kaya nung sabi ko, Nagtrabaho uwi ako as sa Super dicer? 8. Pag-up ko noon, okay naman siya, ma'am. Nagtatrabaho siya ng dicer dito, Super 8. Sabi ko, pag nanganak ako, gusto ko dun sa parents ko. Kaya nung sabi ko, umuwi Super 8 is supermarket din, ano? Mga competitor namin dati yan eh. ako ng problem noon. 3 months pa lang. Hindi ko pa nga. Ayun po. Doon po ko nanganak sa amin sa Romblon. Pagtapos ng nanganak ko, nagsabi siya, sabi niya, gusto niyang umakyat ng barko. Nag-go kami doon, ma'am. Sige, kinuhaan namin siya ng passport, lahat. Ako po nag-asikaso. Tapos nung nakapasok na siya sa barko, yun, medyo talagang kami kasi yung maternity ko, lahat, nag-loan po ako, dami kong loan, ma'am. Kaya po nung nag-loan po ako, ayun, unti na, nag-a-apply na siya kasi malaki rin po ang gagastusin. Barko po kasi, siya sa Tugo. Pagka ganyan kasi, dapat kasal na agad para may habol. 'Di ba? Biro mo, nagkaroon kayo ng anak nang hindi kayo kasal. Wala ka talagang habol doon, men. Siguro ang habol mo na lang doon, sustento ng anak. 'Di ba? Mga 5 months lang siya doon, tapos bumaba. Kung hindi kami nag-intindihan, sasabihin namin sa isa't isa. Kung may sekreto man, sasabihin namin sa isa't isa. Kasi siya, ma'am, talagang hindi siya nagsasabi ng problema niya. Nagiging proud ako sa kanya kasi sinusulong niya lang eh. Nag-hire po si Coast Guard. E di po nag-apply po. Ako po nag-send ng mga requirements niya online. Oh. Ayun po, nakapasok siya. Ayun po, nagsimula na po lahat. Ang dami ko, yung mga utang na dati namin, nadagdagan pa na nadagdagan. Hindi ko po sinabi yun, ma'am, sa pamilya. Hindi ko po sinabi. Sabi ko, kaya ko naman yan lutasin. Hindi na kailangang sabihin pa kung magkano. Kasi ako mag-isa, ma'am eh. Hindi naman sasapat po yun, yung sahod. Tapos, nagbukod na rin po kasi kami nung that time, ma'am. Nung nasa barko siya, sabi ko. Sa tiyan niya na apartment, nagbukod kami doon. Nag 1 year siya doon, ma'am. Nagsabi na rin naman ako kung pwede na tayo ikasal. Ang sabi niya po, hindi pa pwede kasi nga 1 year pa lang siya. Sige, next year, baka pwede na tayo next year kasi Yung pala. mag-loan daw siya nun, ma'am. Nag-loan po siya. Yung pala, no? Hindi pa pwede dahil may ibang dahilan. Ng malaki ring amount. Marami ang nagtatanong, Ma'am, paano ho siya nag-propose po sa inyo? Hindi, anong sabi ko kasi, sabi,
set na talaga kami ng prenup namin. Sabi ko, Daddy, mag-prenup na tayo. Kung gusto mo lang naman. Go naman siya, ma'am. Sige, sabi niya. Sabi ko, hindi magseset ako kasi may nag-score na po ako kung saan ako pwedeng tumingin. May nag-discount kanyan. 10K nga yung nandun sa may Wellmark. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, sige, sabi niya ganun. Pumayag siya. Ibig sabihin, ma'am, walang proposal na nangyari bago yung prenup. Yes po. Okay. Kasi ano naman, may anak na rin naman kami. Pero syempre, nga bilang naman. babae, ma'am. Sabi ko, uy, ganito, ma'am, nagsisend ako sa kanya, mga sing-sing, ganyan, ma'am, para, Paparamdam. Paparinig ka sa oo, kanya. ma'am. Siyempre, may babae. Pero nung, kaya hindi ko rin alam na gagawin niya. Sobrang sayo, ma'am, kasi ito yung inaantay ko. Lahat ng babae naman gusto makasal, di ba, ma'am? Sabi ko, sa tagal ng panahon, nakasal na kami, magagamit ko na yung ipilyedo niya. Hindi ko alam na mangyayaring ganito. Parang nanaginip ako, ma'am, pagising ko, bangungot na to. Hindi ko wala kasi kaming hiwalayan. Matatanggap ko po sana kung naghiwalay kami. Kaso hindi eh. Sino ang nag-asikaso ng kasal, ma'am? Ako po? Lahat. Yes. Meron tayong pinag-uusapang catering, venue. Yung catering, ma'am, sabi para kasi sobrang dami ng kamag-anak namin sa Romblon. Kaya pinag-isipan namin, sabi namin, Inadvisable yung ganyan eh. I don't know, no? Sa bagay, sinasabi, once in a lifetime lang yan. Kaya lang, yung mga, ba't kailangan pakainin yung buong bayan? Ganyan pag probinsya eh. No? Pakakainin yung buong bayan. baka may magtampo. Kaya ang ginawa po namin, Ang masakit kasi sa probinsya, halimbawa, pag nag-invite ka, no? Invite mo yung, let's say, kaklase mo ng araw. Yung kaklase mo ng araw, magkakaray yun ng kasama niya. At yung kasama nun, magkakaray pa yun. E di, ubus na agad yung ano. Kaya nauso yung RSVP, di ba? Na sa invitation yung ilan lang dapat ang darating. Kasi pag walang ganun, free for all yun. Kahit yung mga nakatanaw sa gate na yun, kakain yun. sa bahay lang. Bahay na. Sakto po nung December, yun nga po, nakwento ko po, nanganak yung baboy ng papa. Binigyan niya ako isa, tapos dumili ako na isa para palakihin namin, para yun yung panghanda namin. Okay. Bale, ano yan, ma'am? Church wedding po kayo or civil wedding? Church wedding po. Okay. Ngayon, bago ka ikasal, may mga requirements pa, may mga papel. Nabanggit niyo may Senomar, marriage license, diba? may counseling pa. Yes po. Pero, So, nakakuha kayo, ma'am. ma'am, yung Senomar kasi niya, December ko pa siya kinuha. So, single siya sa panahon yes na po, yun. opo. Kasi ang valid po yata ng Senomar 6 months. Okay. May wedding gown na po kayo. Yes po, meron ako. Bumili ka ako dito bago ako umuwi ng Romblon. Dapat ang plano is tatahe. Sabi nila, bili na lang kasi mas mahal po yung renta. Kaya bumili po ako. Na-fit nyo rin. Yes po. Nag-send na kayo ng mga invitations nyo. Yes po, nag-send up po ako Ako sa sinukat. Di ba bawal sukatin kaya pala. Ano. mga kakilala ko, sa mga friends ko po. Sabi, hindi nga sila makapunta kasi malayo. Mm-mm. Actually, ma'am, mula na nagsama kami, wala naman po talaga nagbago. Siguro po, naging bulag lang ako. Kasi hindi ako kasi mahilig mag-check ng phone. Hindi ko hawak Hindi. yung account niya. Kahit na, hindi mo ano yun eh. Hindi mo na... Kasi ang relationship built on trust. Di ba? Hindi mo na need gawin yun. Bakit need mo... Kasi ganito yan ano. Pagka, yan ang mga nakakabwisit, yung mga check ng ganyan. Kasi sometimes, kahit hindi naman yun ang totoong meaning, yun ang iniisip. 'Di ba? Tama lang yun na hindi mo ginawa yun. May kasalanan dito yung lalaki. Kasi yun ang tinatawag kasi na trust eh. Yun ang foundation kasi kung walang ganon, lahat na lang ng gagawin nyo, walang katahimikan. 'Di ba? Tama lang yun. Huwag mo sisihin yung sarili mo doon. Kaya yung mga yung mga babae na gano'n ng ugali, yung kalkal ng kalkal, 'di ba? Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Kahit pa, 'di ba? There is such thing as privacy pa rin kahit na sabihin nyo na meron kayong
relationship sa isa't isa, di ba? Kasi sometimes, no, paano ko ba i-explain to? May mga times na may need mo rin na may makausap na ibang babae. Lalo na sa trabaho mo. Or halimbawa, ganito, totoo to ha, pag ikaw ay ahente, let's say ahente ka ng kotse. Siyempre, bago mo ma-convince yung ano, let's say halimbawa babae ka, no? Bago mo ma-convince yung client mo, I don't know if tama yung term eh. Kailangan mong, alam mo yun, landiin. Tama ba yung term? Or, hindi naman totally landiin. Alam mo yung, kasi sometimes doon nakakakuha ng benta eh. Halimbawa, pag ako, nag-handle ako ng corporate account, ano, nung nasa Ace Hardware ako, kailangan mo ligawan eh. Bago mo makuha yung kliyente eh. Hindi naman yung talagang, alam mo yun, may tamang term dun eh. Putak ko na kung anong term dun. Pero naiintindihan ako ng mga nasa sales industry dyan. Tapos pag yun ay nabasa ng girlfriend mo or ng asawa mo, iba ang dating. Kaya mas maganda yung hindi na yung kalkal ng kalkal. 'Di ba? Katulad nito, 'di ba? Yung problema nito ni ate. Tama lang yung ginawa mo. Kasi yun yung tinatawag kasi na trust. Layo. Mm-mm. Actually, ma'am, mula na nagsama kami, wala naman po talaga nagbago. Siguro po, naging bulag lang ako. Hindi. Kasi hindi ako kasi mahilig mag-check ng phone. Ang may mali yung ano, hindi pagkakamali yung ginawa mo, tama lang yun. 'Di ba? Hindi ko hawak yung account niya. Lahat, ma'am, hindi ko hawak. Pati ATM niya, hindi ako kinukuha yun. Kung ano lang po bibigay niya, yun po. Pero hindi ko kasi, talagang lubos po yung pagtiwala ko eh. Ito naman ang problema sa mga lalaki. Babawi naman ako. Kapag binigay sa inyo yung tiwala, syempre, wag niyo sirain yun. 'Di ba? Parang pagka, halimbawa, pagpapel, no? Saan ba dito? May papel ba dito? 'Di ba ang papel, pagka nilukot mo yan, nalukot mo na, hindi mo na pwedeng i-perfect na ano yan eh, na straight eh. Kayo din yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng ganyan. 'Di ba? Hindi ko alam na. May ganun pala. May tinatago siya. Paano niyo po nalaman na may babae, ma'am? Nag-post ang mama ng May 5. Mm-mm. May nag-comment doon na may babae nga daw po siya. Sabi ko, hindi ako naniwala kasi ma'am, hanggat wala akong pruweba. Sabi po kasi doon ng mama Natural lang yun, natural lang yun. ko, pinapaalam po namin sa pamilya ko, sa kamag-anak, na hindi po muna matutuloy yung kasal. Gawa po na may problema po si Guy. Ganito. Pero hindi naman po sila naghiwalay. Yun ang sabi ng mama ko. Ito na yung pinapareschedule na ni Benny, yung kasal. Yes po, May 5. Okay. Tumawag siya kasi di ko siya makontak eh. Pero nagsabi siya ng May 4, sabi niya, nagpapaalam na ako na sa mga kasama ko na uuwi ako dyan. Nagpapaalam na ako. May 5, sabi ko, bakit 8? Dapat kasi ang 8. Kasi kukunin niya yung bands namin dito sa simbahan, sa may Pantok. Tapos kukunin pa niya yung license namin sa munisipyo. Kaya sabi ko, bakit alas 8 hindi pa siya nag-open? Around 10 pa siya nag-open, ma'am. Tumawag siya, sabi niya ganun. Pwede bang i-reschedule natin yung kasal? Sabi niya, ma'am, nasyak ako. Kasi nandun ako eh. Nayak ako. Sabi ko, bakit? Kasi nga daw po, hindi siya pinayagan. Nasaktan ako, ma'am. Kasi lahat prepared na po lahat eh. Siya na lang talaga inaantay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. May problema ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, nade-depress daw po siya, na-stress daw po siya, napag-iinitan daw po siya sa loob. Sabi ko, hindi ko... Pagka ganyan, alam na eh. Naputol, ma'am. Pinutol ko po yung tawag kasi hindi ko kaya. Kasi nasa labas ako, nakita ko ng tao na umiiyak. May nag-message sa akin, dami account. Binigay niya. Nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko kung siya yun. Ba't na ano na
May di ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko kung Punyeta, nawawala yung signal. Restart ko muna. Ah! I-refresh ko kaya. 9:59. 9:59. To. Ano nangyari? Ba't nawala yung signal? ganyan, pinag-iinit kita ng tubig para sa paa mo. Pinag-ihilot Dito na tayo. Ayun. Walang taon eh. Alam ko ang tindig niya. Alam ko lahat sa kanya. Ay, sabi ko, nasaktan ako, ma'am. Ayun. So dito niya na nalaman yung Dami picture. Binigay niya. Nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko kung siya yun. Walang taon eh. Alam ko ang tindig niya. Alam ko lahat sa kanya. Ay, sabi ko, nasaktan ako, ma'am. Ayun. Hindi pa rin ako naniwala. Baka ano lang to, ganyan-ganyan. AI. Nung tinanong ko, sabi ko, pa-check naman kung nakalib ba. Kasi sabi niya hindi siya nakalib eh. Chinek niya, sabi, ma'am, nakalib po. Sabay po kami nag-live. Ano mali? Bakit wala man nang sinabi? Kasi mabuti naman Alam kami ka sa naman- kanya eh. Sabi ni Wala ate, naman ba't wala daw sinabi? Alam ka naman sabihin sa'yo, hindi nagwala ka. kami naging problema. Tumawag siya, ma'am. Ayun nga po, tagal niya magsabi. Sabi niya, sorry. Sabi nga niya, kasal nga daw siya. Nung May 7. Oh, ma'am, sabi ko, Yan. bakit? Hindi ko matanggap, ma'am eh. Hindi ko talaga matanggap. Paano sa tingin mo nakilala niya itong babae? Sabi nung tropa, yung dami account, ma'am. Nakakasabay po nila sa inuman yung girl. Pero hindi niya ito Yan. kaopisina. Hindi po. Yan ang sinasabi, pag yung mga inuman na yan eh. Di ba? Yun daw po ay kailan lang niya nakilala. Sabi niya nung January lang daw po, ma'am. Pinapili ko siya, ma'am. Siya ba yung pipiliin? Kasi, kami ng anak mo. Siya daw po, kasi mahal na daw po niya yung girl. Sabi ko, bakit biglang ganun? Sana noon pa sinabi mo sa akin na wala ka na palang pagmamahal sa amin ng anak mo. Hindi sana kami hahantong dito, mami. Hindi siya Yung mga lalaki talaga na yan, mga malalandi, no? Di na nahiya. Dito tayo sa pagharap. Data and will be automatically deposited to the land bank account of Miss Jessa. Sa Ano nangyari? So, sa Coast Guard to, no? Kakahiya. psychological trauma, pwede din po nilang mapagkasunduan kung ano po ang hihilingin niyang tulong like financial support for their child by signing an undertaking of agreement which will be forwarded to the Coast Guard Finance para automatically madidak yung amount sa payroll or sa sahod ni Apprentice Seaman Lagata and will be automatically deposited Pwede to pala the yun, no? land bank account of Miss Jessa. Sa lahat po ng mga officers and non-officers and even non-uniformed personnel ng Philippine Coast Guard, basahin po natin, bisitahin ulit at isa-puso ang nilalaman ng Code of Conduct and Discipline ng Philippine Coast Guard for PCG uniformed personnel and also for PCG non-uniformed personnel. And particularly, the NHQ PCG SIGIA Circular Number 13-19 dated 18 November 2019. Sabi mo na kung bakit. Bakit kasi ganun bigla-bigla. Una pa lang, nagpakatotoo ka. Hindi eh.
Pabalik-balik ako. Alam mo naman yun, di ba? Ang hirap. Namumukha akong tanga yun pala. Kasal ka na. Alam mo na parang nagsabi ka na ng totoo. Hindi mo na ako pinahirapan. Pinahirapan mo pa ako eh. Umabot pa sa 2 araw na lang kasal na natin. Sasabihin mo, hindi ka pinayagan. Pero nakalib ka na. Bakit ako nakasama ng matagal? Tapos bibigla. Hindi siya pinayagan ng Coast Guard di umano. Kaya, Ewan ko ng sakit. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Kaysa paunti-unti. Ng ganito. Hindi ka na naaway. Ito, sabihin ko sa'yo. Mahal kita nung nung nagsama pa tayo. Pero in that time na-realize ko na nag-iiba yung ugali mo. Lagi mo na lang sinasaktan ng sarili mo. Dumating sa point na yun lahat ng hindi eh. Mas kailangan ka nun eh. Yung mga, hindi mo pwedeng bastang i-call it quits. Diba? mga inan Diba, maintindihan ko kung ikaw yung sinasaktan eh. Wala, sablay. natin. Parang nawala na lang yung mga, parang wala tayong naipundar kahit ano. Mismo pagpunta ko lang doon sa bahay. Pagdating ko, medyo magulo yung bahay. Nagtataka na Mababaw, men. yung parents ko eh. Na bakit ikaw nagtatrabaho, dapat nagpapahinga ka muna kasi pagdating mo pagod ka. Sabi ko na lang, pinagtatanggol kita na hindi, okay lang ma. Alam ko naman, naiintindihan ko naman na ito na napagod Mababaw. din ko dito. That time na gusto kong magano yung sa katawan ko, yung mag-gym ako, hindi mo pinapayagan or ano. Sabi ko, hingi lang ako ng 1 oras lang kasi para makabanding ko kayo lahat. Yung anak natin, gusto ko makabanding. Kaya naman pala. Hindi pinapayagan. Ang sagot mo sa akin? Hindi na, kasi naglaro na kami kanina. Yun. Ayun yung naano ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit? Gusto Pero ko kahit tatlo na. tayong nagbabanding eh. Mababaw pa rin talaga, mababaw. Yun yung inihiling ko lang eh. So dumating sa punto na kahit konting bagay, Ang tawag dyan, kuya, capping out. Capping out yan. It's hindi... pinag-aawayan pa natin. Konting bagay, nag-hysterical ka agad na Normal ito eh. Yung mga sinasabi mo, men, eh. Normal eh. Okay lang sana ganito, no? Yung hinabol ka ng kutsilyo. Yung sasaksakin ka. O munti ka ng mapatay. Pero yung mga ganyan, walang kwenta. gusto mong saktan ng sarili mo. Gusto mong anin yung sarili mo, talagang sasaktan mo. Pinipigilan lang kita. Na kahit sabihin ko, ako na yung may mali, ako na yung niyakap na lang kita para hindi ka na makapagmalakit. Tapos, nakikita ko anak natin umiiyak. Tapos, that time nalaman ko lang na sinasagot mo pala yung parents ko. Nag-iba yung expression mo sa akin nung pagka-graduate ko, nag-iba yung ugali mo, ganyan. Ayun yung inano ko sa'yo. Kaya unti-unti gusto kong baguhin yung ko. Gusto kong pagtibayin yung pagmamahal ko sa'yo. Pero wala na, dumating sa punto na Hindi tama yun eh. wala na. Hindi mo pala ako mahal. Di sana sinabi mo nang mas nung una pa. Maaga pa. Hindi Yun na nga, tayo sabihin ko humanto. nga sa'yo kasi hindi ko lang talaga may labas sa bibig ko. Gawa nga ng, yun yung pagkaano sa akin na nag-i-emotion ka agad. Kaya natatakot talaga ako na masaktan mo sarili mo. Kaya hindi ko O ngayon, anong ginawa mo? 2 araw na lang kasal na natin. 2 araw, May 5. May 5, Paano sabi mo, 2 atras araw? lang 10. yun. 10 yung kasal natin. May 7 ka umamin. Di ba nagsabi Eh, ganun na rin yun. Nagigets mo na eh. ako sa'yo na na May 5, pinakancel ko na yung kasal natin. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may kinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Ano ba yun? Sinabi ko lang yun. Para Anong kagaguhan naman yun? Yung sabi kinasal, tapos hindi naman pala kayo kinasal. Ano ba yun? Hindi malalaman naman yun eh kung dapat pina-check nyo yung, yung marriage license. Parang sorry ha, pero ang bobo ng, bobo naman ng palusot na ito. ako makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Sinabi ko sa kanila na aawa ako sa'yo. Pero yung dahilan mo, napagkababaw. Oo, Pagkasama totoo, tayo, nakikita mo na ugali ko. Ikaw Correct. hindi kita nakikita ugali. Alam mo, hindi ako nagkulang ng bilang tatay sa anak natin. Ando na tayo, hindi ka sana nagkulang. Pero bakit mo ginawa sa akin to? Sobrang sawa ko ba ng babae? Bakit Hindi ka masama. ako? Hindi ka masama. Ngayon, nangyari
Pero kung ano, ito naman ano, nandiyan na yan eh. 'Di ba? Nandiyan na yan. Ngayon, kung ano pa ba, ipakukulong, may grounds ba? Sa bagay, bawsi yata, no? Kasi, una ko, hindi naman sila kasal. Oo, bawsi nga yata. Tatawin ko sana kung may grounds ba para ka ano. Ang iniisip ko kasi yung concubinage. Pero, ano pwede pala bawsi yata. Basta may relationship, di ba? Sabi ni Attorney Garrett yun na panood ko eh. Pero, kung ako, no, ano ba gusto mong mangyari? Pipilitin mo pa rin yan, itong taong to, na umuwi sa inyo. Wala na yan. Yung isip niyan, ano na, made up na. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Sa inyo, wala naman, di ba? Kung gaano ko minahal, mas mahal ko pa nga pamilya mo kaysa sa mama ko. Nagbibigay ako sa pamilya mo kaysa sa mama ko. Tapos sasabihin niyo ganito? Na sinasagot ko sila? Anong pagsagot? Binura ko ba sila? Ina-admit nyo naman po na may third party po na involved po sa relasyon ninyo. Yun. Meron po nga Oh, come on! hawak po na video si ma'am, picture na kayo ay kinasal, civil wedding. Anong Ang masasabi ano mo yun, niyo po? ma'am, is yung pictorial talaga, ma'am. Kasi nagal lang ako, sinabay ko lang yun, ma'am. Gawa nga ng, para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Bullshit yun. Bullshit! Pero wala talaga naganap na kasal, ma'am. May proof ako na, pero makakuha ko na senomar, ma'am. Ayun, pakita ko sa'yo, ma'am. Pero paano mo sir nakilala itong babae? Yung ma'am, that time na, ano, ma'am, na medyo talaga ako, na-stress na talaga ako sa, ano, ma'am, wala na talaga akong maisip na, nandun na ako, ma'am, sa point na, hindi ko na alam yung naisip ko, ma'am, nagpapahangin ako, ma'am. Doon ko siya lang nakilala, ma'am. Anong buwan po ito sir? January, ma'am. Di may third party nga, nakilala mo eh. At bakit umabot kayo sa punto na meron pang judge ba yun sir? Mayor ba ang nakita doon Wala, sa ma'am, video? nagal lang yun, ma'am. Yung parang Script lang yun, ma'am. Para script lang, yan ma'am. sir? Kanino kayo nagpagawa ng script sir? Para ma-check natin, ma-verify natin. Nagal lang kami, ma'am. Naghanap lang kami, ma'am. Para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Gawa-gawa lang namin, ma'am. Pero ang banggit nung babae talagang kinasal po kayo. Hindi, ma'am. Pero bakit kailangan i-inform mo siya ilang araw bago ang kasal? Iba kasi yung isip niya, ma'am, na kaya hindi ko lang mailabas talaga sa bibig ko, ma'am. Natatakot lang ako daw gawa nga ng iba yung emotion niya, ma'am. Pero alam mo, yung silver lining nitong pangyayari, okay na yan. Kesa yung kinasal kayo tas ganyan na sakit ng ulo. At least ikaw ate, if ever man, pwede ka pa maghanap ng iba, hindi ka nakatali. 'Di ba? Okay na rin yan. Yun ang silver lining na makikita natin dito sa kasong to. Mas mahirap yan kung halimbawa kasal kayo tapos kung ano-ano pang mga kabulshitan ang gagawin nung lalaki sa'yo. 'Di ba? Yun ang... Oo, syempre mahirap dahil nasaktan ka, umiiyak-iyak ka dyan kay Tulfo. Ito lang yan. 'Di ba? Kasi medyo fresh pa eh. Pero darating yung time, makikita mo yung benefits, makikita mo yung blessing in disguise na nangyari. 'Di ba? Okay lang yan. Mas maganda nga itong sitwasyon na ganito dahil parehas pa kayong hindi kasal eh. Kesa yung ngayon do sa anak mo, responsibilidad niya talaga 'yon. Sinabi naman nung 'di ba, nung Coast Guard na i-deposit sa account mo yung portion nung sweldo. Yun ang pagkakaintindi ko kanina, no? Pero yung bottom line nito, okay na yan. Kaya lang, ito, dahil nangyari na yan, huwag mo nang babalikan to. Kahit anong makaawa mo. Kasi pag halimbawa, na-realize niya na, babalik sa'yo, tapos tatanggapin, may chance sa uli na gawin niya uli yan sa'yo. 'Di ba?
tama na, okay na yun. Ganun talaga, shit do happens eh. Pero, kung ako ang tatanungin sa do sa ikinaganda ng sitwasyon, maganda na ito. 'Di ba? Maganda na 'yan. At least walang hindi komplikado. Kasi magiging komplikado 'yan eh. Na kung kasal kayo tapos ganun yung ginawa, biglang hindi nagpakita, 'di ba? Well, yun ang pananaw ko ha. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Magandang maaga pa lang ganito. Kaya lang, sinabi ko kanina, wait lang ha, sinabi ko kanina, kung talagang gusto mo solid yung kaso, dapat pinakasalan mo. Dahil pwede mo siyang kasuhan ng concubinage dun eh. At pati yung babae na ano, na kumabit sa kanya, di ba? Pero katulad ng sinabi ko, may silver lining yan na nangyari yan ng maaga-aga, hindi yung sa kalagitnaan ng pagiging mag-asawa nyo. Okay na yan. Okay na rin yan. Diba? Ang sinasabi ko dito, yung ikinaganda ng pangyayari ha. Well, hindi naman talaga maganda nangyari, obviously, kasi ano sila, parang naging magulo yung kinahinat na nung relationship nila. Pero may silver lining kasing tinatawag eh. 'Di ba? Maging positive. Yun ang pinakamagandang message, maging positive. Tingnan mo nga daw yung glass ng half full, hindi half empty. Parang ganun. Kasi unang-una yung kaguluhan na yan, nandiyan na yan eh. Hindi mo na pwedeng i-deny yan eh. Ano yun, nanamnamin mo na lang yung ano, yung pangit na nangyari. Di ka uusad nun. 'Di ba? Tingnan mo na lang siya as blessing in disguise. 'Di ba? Sana naintindihan niyo ibig ko sabihin. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.